Ay, ahon, no? Ang smooth niya ngayon. Sarap talaga sa pakiramdam. I'm actually running kinda bit late. Hindi kasi tayo nakapag-set ng alarm. Tanga-tanga. Pasikat na araw. Okay, let's go. Si bakla na late ng gising, hindi nakapag-set ng alarm. Naku po, walang blue. Saan ako makakahanap ng petrol na may blue? So anyway guys, solo ride lang tayo ngayon. Pupunta lang tayo sa aking favorite place. Dapat kay Biyang, kaso hindi ko pa kasi sa uli yung papunta doon. Ang hassle kasi kapag ako lang mag-isa tapos check ko sa cellphone kung tama ba yung tinatahak ko, ganito, ganyan. Kaya naisipan kong magkaliraya na lang. Alam ba na agad tayo. Pero ako ba, hindi ako makapagsalita gaano. I mean, pagka gantong may ride talaga ako, tapos gusto kong makita yung average consumption niya, yung ng magiging ride ko. Ito, gusto ko muna magpagas. Tapos after ko magpagas, yan, dyan na ako dadaldal ng mga gusto kong sabihin. Kaso wala akong makitang petrol. Ayun, meron. Ah! Taas gagi. 97 full tank. Ay, nakahanap din. Dito pala meron. Ang hirap makahanap pala sa Laguna ng petro na may blaze. Kasi sa Manila halos lahat may blaze eh. Buti dito meron. So syempre, set na natin sa 0 ang ating trip. Hop. Grabe. Inabot na tayo ng bae mga girls and guys. Alam nyo bang pangatlong take ko na to ng pag-explain kung ano ang mga naikabit dito kay 3D, grabe. Aloka, ang hirap kasi. Struggle ko yun eh, pag-i-explain na hihirapan ako. So anyway, ulit-ulit sa umpisa, sabihin ko muna kung ano ang mga ikinabit dito at mga nabago kay 3D bago ako naglagay ng torsion controller. So first things first, ayan, nakaano tayo, 11 and 13 mix na flyball pang NMAX. Yun, satisfied naman ako sa sa performance niya. Yun yung gamit namin nung umakyat kami ng Baguio eh. Naka flyball na ako doon. Next ay dahil busit na ako sa dragging nito. Unang-una ko pa lang na pagkakuha sa kasa ay dragging na. Nagpa-regroove ako ng bell diyan sa yung Rasky. Nalimutan ko kung anong pangalan eh. Basta sikat dito sa Laguna eh. So, pagka-regroove, ayan, goods naman. Nawala yung dragging niya. Pag solo ako, ang sarap gamitin yan. Smooth. Pero pag may angkas, ewan ko ba, medyo siya. Medyo ramdam ko yung dragging pagka may angkas. Wait lang, rat muna natin. Luwag dito eh. Full throttle to, full throttle. yun, 100, boy. First time ko mag 100k 30. Hindi yata ako natakot. Dito ako matatakot sa lubak. Tapos after ko magpa-regroove, nagpa-CVT clean ako. Third time ko nang magpa-CVT clean yun. Tapos sabi nung mekaniko, malambot na raw yung stock spring ko. Tapos advice niya, magpalit daw ako ng kahit 1000 RPM na center spring. So nag-research din ako about that. Nagtingin ako sa mga groups. Tapos halos ganun yung inaano nila. Nire-recommend nila na 1000 RPM lang para sa stock makina, para sa mga 125cc stock makina. O diyan, ako naman si Bile. Tapos nag-post din pala ako sa FATSI group. Nanghingi rin ako ng opinion, syempre, ng mga FATSI users. Tapos, yun din sabi nila, 1000 RPM. Kahit wag na raw ako magpalit ng clutch spring. Tapos meron din isang nag-comment doon. Yun, sabi niya, maglagay daw ako ng torsion controller sa stock center spring ko para daw smooth.
So, first time kong ma-encounter yon torsion controller. So, ayan, si ate mo girl, research na naman, nood-nood na naman ng video kung ano ba yung torsion controller. So, yon ang torsion controller pala yung parang bearing, ganyan. Mga bilog-bilog. So, may dalawang klase akong nakita. Isang sealed, mga brands na sealed ay JBT, MTRT, tapos yung isa NCY, yung mano-manong ilalagay yung bulitas. So, ang napili ko ay, yun, bumili na lang ako ng 1,000 RPM. Nung ikinakabit, napansin ko, mas maliit yung 1,000 RPM kumpara dun sa stock 800 ko. Nung una, wala akong naririnig sa CVT. Tapos, the next day, nung papasok na ako sa work, kada piga ng throttle, may naririnig akong natok. Parang bakal na tumatama, ganyan. Parang tok, ganon. Saka lang naman nagkaroon ng tunog na ganon nung nagpalit ako ng center spring eh. Tapos, iniisip ko kung ibabalik ko sa stock or bibili ako ng torsion controller kasi parang gusto ko rin matry. Ang binili ko pala is MTRT. Yung sealed yung binili ko. So, pumunta ako sa Motoshop uli kahapon. Pina-check ko na rin sa mekaniko kung ano yung natunog kada piga. Stock ko nga and torsion controller, pinakabit ko na kahapon. Pero, kada piga pa rin, kada bigla ang piga pa rin, andun pa rin yung parang may tamang bakal na tunog. Impression or review dito sa torsion controller. So far, satisfied ako sa performance na binibigay niya and yung feeling, yung kanya acceleration, kunyari galing ka sa hinto, hindi siya hirap umabante uli. Hindi siya hirap sumibat uli, ganyan. Ngayong solo ko yun yung nararamdaman ko. Ewan ko lang kung meron na akong angkas. Pero yan, as a solo rider na naka-torsion controller, sobrang sarap sa pakiramdam. Tapos ang smooth. Sabi nila mawawala din daw yung dragging. Parang nawala nga. Basta ang smooth eh. If you wanna know more about torsion controller, manood kayo kay Grease Smoke. Yun yung explanation na pinanood ko. So, ilalagay ko rin pala yung link sa baba no motorcycle group forum na nakita ko. Ganda ng mga pag-explain talaga nila dun eh, in-depth, ganyan. Ayan, lalagay ko na lang sa description. Mga batikan yung mga na nandun na mekaniko. Nanggaling sa 2-stroke, tapos ngayon ang mga naka 4-stroke. So, yung knowledge nila is malawak na talaga. Saka from experience na rin talaga yung mga sinishare nila doon. Pero masaya ako na binili ko tong torsion controller, grabe. Sarap sa pakiramdam. Tapos may isa ring comment na nag-claim doon na mas nakakatipid sa gas kapag ka naka-torsion controller. So, nalaman natin mamaya. Medyo walwal pa naman ako ngayon. Hello, Pagsanhan. Long time no see. Yung mga issue na sinasabi nila pag naka-torsion controller, mawawalan daw ng engine brake, parang di naman. Pangalawa, maingay daw sa panggilid, parang may nagkakaskasan. Wala naman ako naririnig. Pangatlo, yung magtatalsikan daw yung mga bulitas, delikado daw. Ayun nga, may mga nakapagpatunay naman na 3 years na nila ginagamit yung sa kanila. Sa kasi naunang technique na to, from 2-stroke pa lang ginagamit na tong torsion controller. Panatag naman ako na hindi naman siya magtatalsikan or masisira. Basta ako, masaya ako sa performance at saka sa feeling talaga na nararamdaman ko ngayon. Approve siya sa akin. Matatry din pala natin siya ngayon sa akyatan. Okay, we going up. Ang smooth talaga, grabe. Sarap iahon, no? Ang smooth ng nangyayari sa CVT ko. Ganda ng tama nung araw sa sa mga buko. Ayan na, Lake Caliraya. Banahaw sa right side, Lake Caliraya on the left. What a combo. Nasunod sa kanya. Ang cute. Uy! 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 Nagawa nun.
wala, ganun lang guys. Usually na ginagawa dito, tatambay. Kaso nalimutan ko, vape ko eh. Tas yan nga, tirik na yung araw. So, I can't stay much longer. Alis na rin ako maya-maya. Favorite ko talagang pwesto ni 32 eh. Ang pogi kasi sa side na to. Tas kita pa yung sticker ko na Scoot Skirt. Bili na kayo. Pogi. After 123 kilometers, walwal mode, 2 bar ang nabawas. So, pagas na tayo again. .96 liters. Kita nyo ba? 1.96. Or ilan ang ating tinakbo? 123.2. 123. Kita nyo ba? 0.2 divided by 1.96. Oh, tama ba? 62. Parang napaka-imposible naman nun. Tama eh. 123.2. Tapos yung ginas ko is 1.96. 123.2. 123.2 divided by 1.96. 62. Tama ba to? Parang daw ako naniniwala. Parang hindi ka paniwala yung ano na yun 62 kilometers per liter. Parang, so tipid ang blue. Ganun ba? So cheap, baby. Oh, baby, yeah. Sama Stan Esta. Bumili nga pala ako nito. Ang cute kasi. Dito siya nilalagay. Parang ganyan. Cute. Yan, nakakabit na. Cute. So, yun lang guys. Let me know your thoughts or what you think about torsion controller. Goods ba siya? Yung mga naka-torsion controller din dyan, share nyo naman yung experience nyo kasi nagulat talaga ako. Ang tipid! 62? Talaga ba? So, yun lang. I'll see you guys again on my next vlog. Bye! Maglilinis ako ng motor ngayon.